Okay na. Hello, glory to God. Morning. Good morning, good morning. Hallelujah. Good morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Meron ba po sa labas? Sige po, patawag na lang po yung sa labas para po tayo mag-start. Hallelujah. Kumusta po ang New Year natin? Ayan, may bago pala tayo. Hi, welcome po ate. Ate, ate Giseline, ayan. Dito po tayo sa JCTD, Jesus Christ the Deliverer. Full Gospel Church po tayo. Now from Old to New Testament. Sino nag-invite sa'yo, te? Welcome. Salamat po. Ay, kumusta po ang New Year natin? Hallelujah. Busog ba? Ayan po rin po ang Diyos. At sige po, yung ano ba po, yung sa labas. Sige po, pasukin mo na ang lahat. Sige po, tayo po'y tumayo. Sige po, tayo po'y tumayo. At bago tayo mag-start, tayo po muna yung manalangin sa ating Diyos na buhay. Sige po, at palakpakan po natin na malakas. No? Amen. Hallelujah. Ang ating Diyos na buhay. Amen. Mahal niyo ba ang Diyos? Amen. Glory to God. So, dapat na natin siyang mahalin dahil siya po yung unang nagmahal sa atin. No? Hallelujah. So dapat na natin siyang alayan ng awitin. No? Awitin para sa Kanya. Hallelujah. O God, sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Puring ka, O Diyos. Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ng Jesucristo na aming tagapagligtas. Muli, O God, andito Lord ang iyong mga anak, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, O God. Muling nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapalinis po, O God, ng aming mga puso, Panginoon, hallelujah, O God, na sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw, O God, ang maging sentro, O God, ng aming pag-aaral, pagpupuri sa iyo sa mga oras nito, O God. Samahan mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw lamang, Lord, malawalhati, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, O God. Cover this building, Panginoon, with your precious blood, Panginoon, O God. Na Lord, wala pong mga sagabal, Panginoon, na mangyayari, Panginoon. We claim victory, Panginoon, sa ngalan mo lamang, hala, in Jesus' name, hala, God. We thank you so much, Panginoon, sa mga kapatiran ko na andito, Panginoon. Tunay nga, O God, ikaw ang kanilang sinasamba, Panginoon, O God, at hindi sa tao, Panginoon, O God. Lord, we thank you so much, Panginoon. Binigyan mo sa ng puso, Panginoon, na ang mapagpakumbaba at napakabuti mo, hagod, hallelujah, O God, sa buhay namin, Panginoon, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa aming pastor at iyan, Panginoon, sa Pilipinas ngayon, Panginoon, na sila po ay patuloy mo, O God, nagabayan, Panginoon, O God, sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, sa buhay, hallelujah, O God. Thank you so much, O God, sa paggabay sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon, O God. And we claim victory, Panginoon, sa umaga na ito, O God, sa aming service ito, Panginoon, na Lord, at ito ay marami kaming matutunan, Panginoon, na yung mga salita, O God, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, na ito po ay aming marima sa mga puso, O God, sa aming mga buhay at aming pong mag-manifest sa buhay namin, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa mga bagong soul nandito, Panginoon, na tunay nga, Lord, handa makinig, O God, sa iyong mga salita, O God. Lord, pagpalain mo din sila, Panginoon, at patuloy mo sila, Lord, gabayan, Panginoon, O God, at sa umaga nito, Panginoon, ay kami po ay mag-alay, O God, ng mga awit na papuri, Panginoon. Tunay nga, Lord, handog namin para sa iyo lamang, Panginoon, O God. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, O God. Amen. Sige po, tayo po ay umawit, umindak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit, nagpupuri, sumasayaw at kumakanta. Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit, nagpupuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa diwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa diwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas sa diwagayway, sama-samang isisigaw,
Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawi, nagpupuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawi, nagpupuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, sama-sama isisigaw, Diyos ay buhay. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Lord. Hallelujah. Mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilimot hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. O Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin, tulad mo. O Jesus, sa pag-ibig mo, ang pinagsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok na bukasin kita, hindi ko lalapitan. Ikaw isa siya, aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang kasingin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, nagkatulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisin pa, kundi pasalamatan ka.
Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya. Ako'y nagsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's continue. Harapatan, pagkukulang ng haba, at wagas mong pagsantaan. Habang walang kakalinang suklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo sa aking halika. Inibig mo, kayang kong Basta, O Diyos ng katarungan, at katwiran na kahit minsan di napahiran ang kapangalan ay maghatiyan. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawa pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa tulang biyaya mo. Hanggang hindi nararamdaman, magpupulan ng haba at wagas mo pagsintahan. Habang wala ngayon lang nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karinga, inibig mo ko
Di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan inapahiran ang kapanalan na alwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Akap mo ko sa aking Karuhan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hinabahira ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah. Glory to our Diyos. Thank you, Lord, sa mga weekend Panginoon. Feel the presence of our Lord, mga kapatid, sa umaga nito as we sing this song. Hindi ka nagkulang, O God. Tuning, Lord, na hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much, O God. Hallelujah, God. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Nilaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Niyaya mo sa aking naglaan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan.
Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay mapiling. Jesus, kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan. Hallelujah. Tunay nga Lord, napabuti mo sa amin, O God. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, okay, walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako paman. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, napakabuti mo sa ating Panginoon. Salamat, Lord God, sa ating mga kapatid na dito, Panginoon God. Lord, sa nirangkas ka ng mga puso, Panginoon God. Lord, cover your your precious blood, Panginoon God. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon, nandito, God. Sa iyong gitna, Panginoon, God. Hallelujah. Hallelujah, God. Kahit kailan. Feel the presence of our God, mga kapatid. Andito sa ngayon, mga kapatid. Kasama natin siya, oh God. Sabi nga sa Matthew 8:20, so, puso niya pangalan, andito sa ating kalagitnaan, hallelujah, God. Purihin ka, O Diyos. Pag-ibig ko, hallelujah, God. Walang hallelujah, God. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking lagi laan. At ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon paman. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa umaga nito, O God. Amen and amen. Hello, praise God, tayo po'y manalangin. Lord,
thank you po ulit, Lord, sa umaga nito, Lord, na sinamahan niyo kami ulit sa aming pagpunta rito, Lord, na inyong araw po, Lord, sa aming panambahan, Lord. Maraming salamat po, Lord, at iningatan niyo po, Lord, ang aming mga kapatid, Lord, na makarating sila rito, Lord. At ganun din po, Lord, sa aming mga kapatid, Lord, na nasa Facebook Live at sa aming mga kapatid na nasa Zoom, Lord. Ay maraming salamat po, Lord. Kayo po, Lord, lang siyang kumilos ka ng mga buhay, Lord. Na iniingatan niyo po sila, Lord, maging sa Pilipinas, Lord. Maraming salamat po ulit, Lord. At Lord, sa aming pag-aaral na oras nito, Lord, ay kayo po siyang maggabay sa bawat isa po sa amin, Lord, na maunawaan po namin, Lord, ang gusto niyo pong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin, Lord. Kayo po, Lord, siyang manguna at maging sentro po, Lord, ng aming pag-aaral na ito, Lord. Maraming salamat po ulit, Lord, at lahat itinataas po sa inyong pangalan, Lord. Sa pangalan niyo po, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Pagpalang araw po sa bawat isa. Amen. So, lahat po ba rito nakatanggap ng regalo? Amen. Sino pa yung mga hindi nakatanggap ng regalo dito? Taas yung kamay. Wala? Amen. So, praise God, no? Wala po akong bibigyan ng regalo sa inyo, pero si Lord po may binigay sa atin. Amen. Dahil po sa kagandahang loob ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng kaligtasan. So ito po yung binigay sa atin, Lord, ang regalo ay kaligtasan. Amen? Sa pamamagitan lang po ng pananampalataya. Amen? Sabi nga po sa sa Efeso 2 verse 8. Kuya, paki-ano lang po. Hello? Okay na? Praise God. Hindi nakaayos. Wait. Praise God. Ephesians 2 verse 8. Amen. So pakibasa po. Amen. So yun daw po, no, yung regalo po sa ating Panginoon is ating kaligtasan. So hindi po natin to pwedeng pagmalaki kasi si Lord po ang nagbigay sa atin ito. Praise God. So sabi nga po sa Matthew 24 verse 13. Kasi di ba tayo, pinili po tayo ng Panginoon, dinala niya tayo rito, gusto niya po tayo manampalataya tayo sa Kanya at manatili tayo sa Kanya. Amen. Kaya sabi po sa Matthew 24 verse 13. 24 verse 13. 1:3. 13 daw. Praise God. Amen. Pakibasa po ulit. Amen. Sabi nga dyan, di ba? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Kaya tayo, maswerte po tayo. Nandito tayo ngayon kasi dinala tayo ni Lord para tayo ay mailigtas niya. So, ang magitan lang po ng ating pananampalataya. Praise God. So, tayo po idadako na sa ating pag-aaral. Amen. So, makikita po yung ating scripture sa John 15 verse 16. 15 verse 16. Tumayo po ang lahat. Ayan, praise God. So, basahin po natin na sabay-sabay. I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Amen. So yung ating passage po, makikita po sa John 15 verse 1 to 16. John 15 verse 1 to 16. Amen. I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me.
Amen. So, tayo po manalangin muli. Lord, thank you po ulit, Lord, sa salitang ibinigay niyo po sa amin, Lord. Nawa, Lord, ito yung aming maunawaan. Maintindihan, Lord, at mairirima po, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Lord, kayo po, Lord, kumilos sa oras nito, Lord. At gamitin niyo lang po ako, Lord, bilang inyong instrumento. At kayo po, Lord, maging speaker namin, Lord, sa umagang ito. Maraming maraming salamat po ulit, Lord, at lahat tinataas ko sa pangalan ni Lord. In Jesus, we pray. Amen and amen. Balik po natin ulit sa John 15 verse 16, kuya. So ito po yung ating scripture po. Lahat ba na-bless? Amen. Parang malungkot tayo. Praise God. So yan, sabi po dyan, no? You didn't choose me, I choose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So sabi po dyan, hindi niyo ako pinili. So sino po ba ang pumili sa ating Panginoon dito simula nung tayo yung nagkaisip ng mga 11 years old siguro may isip na tayo noon, eh. Amen. So may pumili ba dito sa ating Panginoon? May naghanap po ba sa ating Panginoon? Amen. So ito na lang po, bitin na lang po sa atin, sa iyo at sa ating Panginoon na po yan, no. Pero ang sinasabi po sa atin ni Lord sa Roma 3 verse 11, ano po sabi diyan? No one is truly wise. No one is seeking God. Verse 12. All have turned away. All have become useless. No one does good, not a single one. Amen. So, di ba sabi, hindi niyo ako pinili. So, wala po nang pumili o naghanap sa ating Panginoon. Pero sabi po diyan ng Roma 11 hanggang 12, lahat daw po tumalikod, lahat lumihis, lahat wala naghahanap sa Diyos. Bakit? Kasi na-attract po tayo sa mundo. Amen. Simula ng paggising natin, yun lang pinanganak tayo, hanggang sa lumaki tayo, saan tayo na-attract sa mundo, hindi po sa ating Panginoon. So, wala po naghahanap sa ating Panginoon. Gaya na lang po ng halimbawa, ngayon, di ba, medyo malaki na tayo. Tapos nakakita tayo ng magaganda, nakakita tayo ng gwapo. Ano kaagad na inaano natin? Di ba? Gusto natin mabigyan siya ng kaluguran. Instead na si Jesus Christ ang mapiglingkuran natin, iba pinaglilingkuran natin eh. So nabibigyan natin ng kaluguran yung mga gusto natin sa buhay, mga crush natin, yun ang paglilingkuran natin instead na si Lord. Amen? Kaya tayo nandito sa church kasi para mapaglingkuran si Jesus Christ, hindi po mapaglingkuran yung kung sino man po yung mga gusto natin paglingkuran dito. Amen? So si Lord hindi po nalulugod sa ginagawa natin. Instead, tinatalikuran natin si Jesus Christ sa ating buhay. Ang ating Panginoon tinatalikuran natin. Kaya sabi niya dyan, wala pong pumili sa Kanya, walang naghahanap. Kasi lahat tayo lumihis, lumanda ng landas, lahat tumalikod. Amen? Pero may isang tao pong naghanap sa Panginoon. Simula nung bata siya, hinanap siya. Sino po yun? Sino nakakilala? Si Jesus Christ. Amen? Simula po nang nagpunta sila kasama niya ang kanyang magulang, nagpunta sila sa Jerusalem para sa araw ng pista ng Pasko. So, ang nangyari, si Jesus Christ nagpaiwan po. Bakit? Kasi sabi niya sa verse 20, Luke 2, verse 49 hanggang 50. Luke 2, verse 49 to 50. 49 to 50, hanggang 50. Amen. Okay ba? But why did you need to search? He asked. Didn't you know that you must be in the Father's house? But they didn't understand what he meant. Amen. So, sabi sa Tagalog, sumagot si Jesus, bakit po niyo ako hinahanap? Sabi niya. Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila maunawaan ang pananalitang ito. So bakit hindi nila maunawaan? Kasi si Jesus Christ, di ba? Alam ni Jesus Christ mula nung bata siya na dapat siya mamalagi sa tahanan ng Panginoon. Bakit? Kasi po, para manahan po sa atin yung presensya ng ating Panginoon. Amen? Pag sinabi pong manatili, abiding, meaning po, ito yung nanahan po sa atin yung presensya po ng ating Panginoon. Dapat po nanahan po sa atin. Mula ng pagkabata nga po dapat tayo. Kaya nga, di ba, nakaraang pag-aaral natin, tinuro po sa atin ng ang ating pastor na dapat, ngayon pa lang simulan na natin sa ating mga anak na ituro, no, na makapag-aaral tayo ng salita. Kasi hanggang sa paglaki nila, maano nila yung pag-aaral natin.
Amen? Amen. So dito po, no, sa next, pakibalik ko sa John 15 verse 16. Yung una po, di ba, sabi diyan, hindi niyo ako pinili. Tapos yung sumunod, may kama siya, ako ang pumili sa inyo, sabi diyan. Amen? Sabi diyan, I choose you. Amen? Pinili niya kayo, pinili ka niya, pinili ako. So lahat po tayo pinili po ng ating Panginoon. So si Lord po, may magandang plano po sa atin kung bakit niya tayo pinili. Amen? So meron po siyang magandang purpose para hindi po tayo mapahamak. Sa pamamagitan lang po ni Jesus Christ, through Jesus Christ po. Sabi nga po sa John 3:16 hanggang 17 na po. Amen. So pakibasa po ulit. John 3:16 hanggang 17, kuya. Amen. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. God sent His Son to the world not to judge the world, but to save the world through Him. Amen. So si Lord, no, si ating Diyos Ama, binigay niya po si Jesus Christ para lahat tayo mailigtas, mamamagitan po niya. Ang gagawin lang po natin ay maniwala at manampalataya lang po tayo sa Kanya. Amen. Kasi yun pa lang po, sa unang-una pa lang po talaga, plano na po ni Lord na tayo mailigtas pamagitan na po ni Jesus Christ. Kaya nga po pinadala si Jesus Christ dito para tayo mailigtas sa ating mga kasalanan. Praise God. So, sa tingin nyo, bakit nga ba tayo pinili ni Lord? Bakit nga ba tayo pinili? Makasalanan tayo, marami tayong like ni Apostle Paul. Ba't si Apostle Paul binili ni Jesus Christ? Ano siya manunugid siyang mamatay tao, pinapatay niya lahat ng mga tagasunod ni Jesus Christ. So anong dahilan ba't nga ba pinili ni Jesus Christ to di ba? So anong nangyari po dito? Makita po natin sa Acts 9, wag na lang kuya. Sa Acts 9 na si Pablo talagang gusto niya patayin lahat ng i-persecute lahat ng Kristiyano. Bakit? Kasi iba yung katuruan nila Musunod siya sa utos. Amen. Ngayon nangyari, nalaman niya may mga tagasunod doon si Jesus Christ sa Damascus. Ang ginawa niya, humingi siya ng isang sulat para makapunta siya sa Damascus para mapapatay niya ibang mga tagasunod ni Jesus Christ doon. So nangyari habang naglalakbay siya, so anong ginawa po ni Jesus sa kanya, di ba? Nagkaroon po ng liwanag. So ito pong liwanag na to, which is meaning po ng liwanag is true, katotohanan. Amen. So yung nakita yung liwanag, ano po nangyari sa kanya? Bigla na lang po siya napaupo. Bakit? Kasi nasilaw po siya doon sa liwanag. Ngayon may tumawag po sa kanya, sabi, sa ulo, bakit mo ako inuusig? Amen? So dito po, na makikita mo natin na sumagot si Apostol Pablo, si Saul, sabi niya, sino po kayo, Panginoon? So doon niya na-realize na si Lord, tinatawag siya. So ganun din po sa atin, na tinatawag tayo ni Lord, na kahit tayo, makasalanan tayo, may gagawin si Lord sa buhay natin na kagaya ni Apostol Paul. Kasi dati Saul po pangalan niya pero binago po ni Jesus Christ, ginawa na po siya Apostle Paul dahil siya alagad na po ng Panginoon. Nung time na nabulag siya, nung tumayo po siya, hindi na siya nakakita. Doon niya na-realize na, bulag pala ako. So ganun din sa buhay natin, ma-realize na tayo na tayo tinawag ni Lord. Tapos ngayon, dinala niya tayo dito sa church. Ma-realize natin yung salita ng Panginoon. Ay, mali pala yung mga ginagawa ko dati. Akala ko tama. Amen? Bulag pala ako. No, hindi ko pala nakikita yung mga ginagawa ko dati. Akala ko okay lang. Pero si Lord, ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng liwanag, which is katotohanan, na pinakita niya sa atin na tayo, makasalanan tayo. Amen? Basahin po natin Roma 8:28 verse 30. Roma 8 verse 28 hanggang 30. Amen. Amen. Sige, pakibasa po. And we know that God causes everything to work together for good, those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son,
so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. And having chosen them, he called them to come to him. And having called them, he gave them right standing with himself. And having given them right standing, he gave them his glory. Amen. Basahin po sa Tagalog para mas maintindihan po natin. Sabi po dito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mulat-mulat pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon pang una ay Kanyang tinawag, at ang Kanyang tinawag ay Kanyang pinawalang sala, at ang pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng Kanyang kaluwalhatian. So, ganun po ginawa sa atin ni Lord. Nung simula na tayo, nung pala tayo sa Kanya, binili natin siya, tayo ay Kanyang pinatawad na po sa ating mga kasalanan. Amen? So, dito po, nung kagaya po ng katuroan ni Kuya Junjun, no? Kasi dalawa lang po kahantungan natin eh. Whether na light or darkness. No? Kung pinili natin ang light, di ba? Si Lord ang pinili po natin. So, hindi na po tayo tatawagin hindi na po tayo alipin ng ating kasalanan. Bagkus, tayo ay alipin na ng ating Panginoon. Amen? Meaning po ng alipin, hindi po yung alipin na lang Pero tayo, ibig sabihin ng alipin, tayo ay namumuhay kasama ang ating Panginoon. Amen? So dito po napaparangalan po ang ating Diyos kung makikita po tayo, nagbubunga po tayo. Kaya po tayo niya dinala rito is para mag-abide po tayo at manatili po tayo sa ating Panginoon para tayo bilang mga pinili niya, manahan po tayo sa kanyang presensya. Sabi nga po sa John 15:8, sino bang nalulugod dito? Amen? Diba po ang ating Panginoon? Pag nakikita niya, nagbubunga po tayo. Amen? Pakibasa po ulit. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Amen. So napaparangal ang aking Ama kung kayo ng masaganang bubunga bilang aking mga alagad. So dito po, dapat po tayo, makita po nagliliwanag tayo. Amen. Kaya ang katuruan talaga ni Kuya Junjun nakaraan, talagang napakaganda po, no? Kasi it's about to light and darkness talaga na dapat bilang nagliliwanag tayo, dapat makita po sa atin. Hindi lang po tayo nasa ilalim lang po ng table na itatago lang po natin, pero baliwala na. Bawa, nandito tayo sa church, marami tayong naanuhan, nakikita yung liwanag natin, pero paglabas po natin ng church, iba na po yung nakikita sa atin. Hindi na po yung liwanag. Amen? So dito po, hindi po natin pwede sabihin na ay, Kristiyano ako. Amen? Pero dapat makita sa atin yung katibayan na pagiging Kristiyano natin na tayo ay tunay na mga alagad ng Panginoon. Amen. Kasi marami sa atin dito sa church, hindi ko pa inilalat, pero sabi nga ni Lord, di ba, hindi lahat ng nasa simbahan, mga tupa. So, ibig sabihin nun, may mga tupa, may mga din, may mga kambing. So, ang mangyari, hiwalay ni Lord yung mga kambing, hiwalay niya rin yung mga tupa. Amen? Ano po sabi sa John 15 verse 5-6? Dito po gumamit si Jesus Christ ng isang metaphor para ihambing yung kanyang sarili. Kasi hindi po direktahang inano ni Lord na ako Pero inano niya na yung paggamit ng metaphor para paghahambing niya sa kanyang sarili. Kasi po ang ating Panginoon is mapagpakumbaba. Amen? Kaya makikita po natin yung sa John 15 verse 6 hanggang John 15 verse 5 hanggang 6. Amen. So basahin po natin ulit. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. Amen. Amen. So sabi po dyan, na sabi ni Lord, ako po ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Meaning po, dito sa church, si Lord po yung ating head. Tayo po yung mga sanga-sanga niya. Meaning na kahit na iba-iba man tayo ng pag-uugali, iba't iba tayo ng wika, iba-iba tayo ng religion, ng relihiyon. So, si Lord, hindi pumano sa kanya. Ang importante sa kanya, tayo, sama-sama tayo, nakakabit tayo sa sanga.
So yun pong inaano sa atin ng Panginoon na tayo ay manatili sa Kanya. Kasi habang nanatili tayo sa Kanya, natututo po tayo eh. Amen? Kasi kung hiwalay po tayo sa Kanya, may magagawa ba tayo? Yung mga umaalis sa church, may magagawa ba tayo? Wala. Di ba? Hindi naman pwede natin sabihin na ano eh, kaya ko naman, pwede naman ako magbasa sa tahanan ko eh. Pwede naman ako mag-pray. Di ba? Mm. Pwede mo na akong manood na lang sa na makinig. Pero sabi nga ni Lord, dapat manatili tayo sa kanyang branch, which is ito po yung branch niya, ito, at si Lord po yung puno. Amen? At si Jesus Christ naman po ang ating Panginoon naman po yung ating tagapangalaga. Amen? Kaya sabi po sa John 15 verse 1 to 2, di ba? Sabi diyan, siya raw po yung puno ng ubas at ang aking ama ang nangangalaga. Amen. So pinapatnubayan po tayo ng ating Panginoong Ama sa pamamagitan po ni Jesus Christ. Kaya lahat tayo gusto niya, manatili po tayo sa kanyang branches. Amen. Kaya dapat lagi tayo nandito, lagi po tayong maatin po ng church every Friday. Hindi lang po every Friday. Dapat may mga IP meeting, IP rin po tayo, Bible study. Dapat magkaroon din po tayo sa bawat isa po natin dito. Yung mga may mga oras dyan, o kaya kung wala man kayong oras, i-adjust po natin yung oras para maibigay po natin yung time para sa ating Panginoon. Kasi napakalaga tong message na binaparating sa atin ng Panginoon, ito yung pagtawag po sa atin. Sabi ni Lord, di ba, manatili kayo sa akin. So meaning, ito yung invitation ni Lord sa atin na tayo manatili tayo sa Kanya. Amen? Kasi kung wala tayong salita, wala tayong matututunan, wala tayong magagawa. Amen? Next. Kagaya po ito ng kung sino po nakakalam dito talinghaga tungkol sa mga hasik. Siguro alam naman po natin ito yung tungkol sa panghasik po ng seeds. Amen? So makita po natin sa Matthew 13 verse 19 to 23. So ibuod ko na lang din po ito para medyo mahaba din eh. Sige po. Okay, basa. The seed that fell on the footpath represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. The seed of the rocky soil The seed on the rocky soil represent those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's words. The seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. The seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's words and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Amen. So yun So ito may apat na klaseng po na lupa. Amen. Yung isa po nahulog sa daan. Amen. So dito po yung nahulog sa daan, ano po ginawa nung nakarinig? 'Di ba? Tinukalan po ng mga ibon kasi yung mga narinig bigla na lang po nawala sa kanila yung salita ng Panginoon. Yung seeds po, meaning po nito, yung salita po ng ating Panginoon na ibinigay sa inyo, binahagi sa bawat isa po sa atin, na tayo dapat tanggapin po natin, pero bagkus na nahulog sa kalsada, hindi po nila kaagad ito natanggap sa kanilang buhay kasi nalaglag lang, tinuka po ng ibon. Yung ibon po is represent ng Satan. Kasi inalis kaagad ni Satan sa isipan natin yung salita ng Panginoon na binigay sa atin eh. Pangalawa po, yung nahulog sa batuhan. Sabi diyan, di ba, na siya yung tumubo siya pero nalanta dahil sa sikat ng araw. Kasi kung tingnan niyo kung yung buto, makita niyo yung ba tawag dito?
yung seeds na tumubo sa batuhan, ano po mangyayari? 'Di ba hindi siya makakaano kaagad ng makakatanggap ng mga proteins kasi sa batuhan siya nag-ano, walang lupa, walang ano kundi bato. So ano po nangyari na lang agad? So ganun din po sa buhay natin na tayo, nakanig tayo, tinanggap naman natin yung salita ni Lord eh. Kaso paglabas natin ng simbahan, ano na ulit nangyari sa atin? So nawala, ganun lang, natuyo lang, nalanta lang. Amen. Bali wala lang po, hindi pumasok sa isipan natin yung sinasabi ni Lord sa ating buhay. Kasi bakit? Nandun yung pride pa rin natin eh. Hindi pa rin maalis yung pride natin sa buhay natin. Amen. Yung pangatlo po, ano po yung pangatlo? Ito po yung nahulog sa dawigan. Ibig sabihin po ng dawigan, ito po yung mga maraming ano eh, yung parang mga weeds, mga damuhan. So dahil sa sobrang makaano sa kanila, maraming naka-crowded sa kanya. So na anuhan po siya ng praise God. Yun, naanuhan po siya ng pagkabalisa at pagkahumaling sa kayamanan, di ba? Kasi sa mundo maraming ano eh, sabi ko nga kanina, na-attract tayo sa maraming bagay. Kaya una-una dito sa mundo, lalo na yung pera, na-attract tayo diyan. Kaya di tayo mapaglingkod sa Panginoon na mabuti. Amen? Kasi mas pinipili natin yung ano, yung overtime natin, sabi ni Kuya, yung sideline natin. Hindi naman po masama mag-sideline, hindi naman po masama mag-overtime. Alam naman kasi ni Lord kung ano nasa puso natin eh. Amen? Hindi naman sinabi ni Lord, huwag ka mag-overtime. Ako dapat unahin mo. Hindi naman niya sinabi niya ganun eh. Ang gusto niya lang, unahin na lang natin siya. Siyempre kung makapagpaalam ka naman na, ay sir, may, ano, may overtime ako. Kung pwede ka naman magpaalam, sir, baka ano, tsaka na lang mag-overtime kasi may, ano ko eh. Meron kaming pag-aaral. Gusto ko po kung makarinig ng salita ng Panginoon. So dapat ganun lang. Kasi si Lord naman alam na kung nasa puso natin, alam niya nasa puso mo, alam niya nasa puso mo, alam niya nasa puso ko. Wala pa to tayong may tatago sa Panginoon kasi bulgar po lahat sa atin eh. Kaya sabi nga ni Ate Ann dati, di ba sa atin, na CCTV po si Lord. Lahat nakikita. Kahit nasa dilim kayo, kitang-kita yan. Kaya walang usok na maitatago. Lahat lantad, kitang-kita yan. Amen? So yung pang Yun, praise God. So next, yung nahulog sa ano sa mabuting lupa. So meaning po ng nahulog sa mabuting lupa, ito po yung talagang nakarinig na salita, tumimo sa kanyang puso. Amen. Nilagay din niya sa isip niya yung salita ng Panginoon. Ibig sabihin talagang tinanggap niya yung salita, kaya meron pong pagbabago sa kanya eh. No, nakapamunga siya. Ilan po ba sabi niya nakapamunga? 'Di ba 30, 60 hanggang 100? Amen? So ganun po sa ubas. Kaya nire-refer tayo ni Rod sa pamagitan ng ubas. Kasi ang ubas, kita niyo yung bunga. Ilan ba ang bunga ng ubas? Di ba higit pa sa 30? Ganun ang gusto ni Lord na makita sa atin pamumunga na marami tayong bunga na makikita sa ating buhay. Hindi lang po isang bunga. Hindi lang po yung bunga na ano eh. Ay, ito yung nagawa ko. Hindi po yun. Hindi po sapat yun eh. Kasi si Lord, ganun po sa atin eh. No? Wala tayong may pagmamalaki sa Kanya eh. Amen? Kaya gusto ni Lord tayo, makapamunga tayo, makita sa atin ang bunga. Kaya itong nahulog sa mabuting lupa, yung nahasik sa mabuting lupa, ito yung tinanggap niya talaga yung salita ni Lord. Tinanggap niya sa buhay niya ang Panginoon. Praise God. Ano po ba sabi sa Roma 10 verse 17? Amen. Praise God. Ano po di kayo Nolan, no? Hearing of the word of God po. Amen. Basahin po natin para makita po natin, baka mali po yung sinabi ni Kuya Nolan eh. Amen. May tayo, may patnubay tayo. So faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Amen. So yan, di ba? Hearing of the word of God. Kaya dapat tayo, sabi ni Lord, manatili tayo sa kanyang branches. Kasi sa kakarinig-rinig natin ng salita ng Panginoon, tayo ay nababago. Amen. Ano po ba sabi sa ano sa John 15 verse 2? Amen. Pakibasa ulit. Hindi. Sorry. John 15 verse 2. Praise God. Okay na?
Ah. Amen. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit. And he prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. So ano po nakikita natin dito? Ano po nakikita niyo dyan? So dito may makita po natin na may dalawang branches. Amen. Yung isa hindi po nagbubunga, yung isa nagbubunga. Amen. So anong gagawin niya doon sa hindi nagbubunga? Puputulin. Sa mga nagbubunga, palaluguin, lilinisin niya. Amen. Tatanggalin niya yung kasalanan natin. Unti-unti niyang tatanggalin niya sa buhay natin dahil sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon. Diba? Kaya tayo, lilinisin tayo ni Lord eh. No? Amen. Yeah. Ayun, di ba? Tatanggalin ni Lord sa atin lahat yan. No? Ayun, praise God. So, balik po tayo sa ating pag-aaral, okay? Sabi po sa John 3:36, ano po sabi diyan? Amen. And anyone who believes in God's Son has eternal life. Anyone who doesn't obey the Son will never experience eternal life but remains under God's angry judgment. Amen. Diba? Sabi diyan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pagsunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen. Kung tayo, mga branches tayo, at hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, walang pagbabago. May matagal na rito, 10 taon na tayo sa church, 8 taon, 5 taon, 3 taon, pero wala pa rin nakitang pagbabago po sa atin. Ano po mangyayari? Mananatili sa atin yung galit ng ating Panginoon kasi tagal na nating Kristiyano pero walang pagbabago. Amen? Praise God. Pero sabi nga ni Lord, no, kung tayo manatili tayo sa Kanya, ibibigay niya sa atin is yung buhay na walang hanggan. Amen. Sabi po sa John 15 verse 3. John 15 verse 3. Amen. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Amen. So yun. Nalinis na po tayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ano ba yung salita? Ano ba yung salita sa atin? Sino ba ang salita? Amen. Sa word of God daw, sabi ni Kuya Lea ni Kuya Pijo. Ano nga Kuya, post ngayon John verse 1. 1 verse 1. Amen. Amen. Makibasa. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Amen. So yan no, sabi, simula pa lang, andyan na yung salita, di ba? At ang salita ay Panginoon. So dito po no, na inaano po sa atin na accepting Jesus Christ in our life. Na dapat tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Kasi siya po yung salita eh. Nilinis na tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Which is, nung tinanggap po natin si Jesus Christ sa ating buhay, nalinis na po tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya nung tinawag tayo, di ba kasi may ginagamit si Lord sa pagtawag eh. Nabawa, ako na lang po. Ako po, tinawag ako ni Kuya Walter. Hindi mo si Jesus Christ diretsong nagsasabi sa iyo, may ginagamit siyang mga tao para tayo tawagin. Si Ate Eileen, sino ba tumawag sa iyo? Si Ate Karen, tumawag sa iyo. Di ba? Si Kuya Leo ang ginagamit. Kasi ganun ang plano ni Lord sa buhay natin eh. Na tayo gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Na sa pamagitan mo, makikita yung liwanag at ikaw, gagamitin niya para makatawag pa tayong ibang mga kaluluwa at madala natin dito sa panambahan. Kasi gusto ni Lord tayo lahat, maligtas tayo eh. Gusto ni Lord na tayo na manatili tayo sa Kanya. Yun yung plano pa lang ni Lord sa unang-una. Amen? Kaya sabi nga po sa Efeso 2:10,
Amen. For we are God's masterpiece. He has created a new Christ, Jesus. so we can do the things He planned for us long ago. Amen. Ba? Na tayo po yung masterpiece, nilikha po tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ni para kay Jesus Christ. Na tayo, maglilingkod po tayo sa kanyang anak. Amen. Kasi isa lang naman po tinuturo sa ating salita eh. Wala na pong ibang salita ang tinuturo sa atin eh. Siguro alam niyo naman po lahat ng ito, di ba? Kasi ilang beses natin itong pinag-aaralan. Mula ng ating Bible study, mula ng turo nila Ate Ann, nila Kuya Pastor. Amen. So ito po makikita po natin sa Galatians 1 verse 4. Galatians verse 1, chapter 1 verse 4. Amen. Pakibasa ulit. Jesus gave His life for our sins, just as God our Father planned, in order to rescue us from this evil world in which we live. Amen. So yun, no? Yun ang plano talaga ni Lord sa simula pa. Kaya gusto niya na tayo manatili tayo sa puno para tayong mga sanga, makapamunga tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kasi doon tayo kumukuha ng nutriente sa pamamagitan ng puno eh. Amen. Pamamagitan ng puno, nakakuha tayo ng nutrient. So kaya nandito tayo sa church, natututo tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Ito pala, mali pala yung ginagawa ko. So na-realize natin, minsan masakit mo yung salita ni Lord ni ating Panginoon eh. Di ba? Sabi sa Hebreo 4:12, yung dalawang talim na sa magkabila na tumatagos po sa ating kaibuturan nating mga puso. Meaning po talagang ganun kasakit po ang salita ng Panginoon. Bakit ako tinatamaan? Hindi ko naman sinabi sa kanya yung problema ko ah. Amen. Ano ba? Parang paano niya nalaman? Siguro chinismis ako ng kapatid ko. Di ba? Ganun kaagad iisipin natin. Siguro kinuwento niya kaagad to kay Kuya Pastor. Di ba? Amen. Masakit po talaga ang salita ng Panginoon kahit hindi po tayo magsabi, idediretso niya sa atin yun. Kaya bakit tayo tinatamaan? Kasi gusto ng Lord na ituwid tayo. Gusto ng Lord na huwag tayo mapahamak. Di ba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11. Patayin natin si Kuya Dex. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen. Amen. So, napakaganda ng plano ni Lord sa atin. No? Ayaw na tayo mapahamak pagkus gusto niya tayo, mailagay niya tayo sa tama. Kaya masakit na salita man ng ating Panginoon. Minsan nakakainis na, bakit lagi na lang ako pinapatamaan? Bakit ako na lang ba, Lord? Ba't hindi sila? Hindi nyo alam, tinatamaan din sila eh. Diba? Hindi lang natin alam. Pero tinatamaan din sila. Kaya masakit talaga ang salita ng Panginoon. Pero praise God, diba? Habang nasasaktan tayo, ibig sabihin, hindi pa tayo manhid. Ibig sabihin, may pag-asa pa tayong mabago. Pero kung hindi ka na tinatamaan, manhid ka na. Wala na mangyayari sa inyo. Kasi, di ba, halimbawa tayo namanhid tayo. Minsan sa akin, sa pa ako, lagi namamanhid eh. Kahit pukpukin ko ng pukpukin ganun, wala akong nararamdaman eh. Amen? Wala na sakit. Kuya, di ba? Wala na sakit. Pero inaano lang sa atin ni Lord. Kasi ito yung kagaya ng magulang, no? Paano tayo tinatama. Kaya ganun din si ating Panginoon, gusto niya itama tayo. Diba? Amen? Kaya sabi sa 2 Timothy verse 3:16 hanggang 17. 2 Timothy verse 3:16 to 17. Para saan nga ba ang Bible? Para saan ba to? Maging guide natin. Ano pa? Para mabasa natin. Kasi kung hindi tayo magbabasa, hindi natin malalaman. Sino nga ba si Jesus Christ sa buhay natin? Ano nga ba siya? Bakit nga ba siya nagpakamatay? Para saan? Amen? Para sa kasalanan. So kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin malalaman na tayo, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Amen? So hindi natin malalaman. Kasi kung titingnan lang natin yan, okay lang. Ngayon tatanungin tayo ni Lord kung anong ginawa natin sa buhay natin. Amen? So wala. Kasi wala tayong alam eh. Hindi tayo nagbabasa, hindi tayo umati ng Bible study, hindi tayo umati ng IP. So ano po mangyayari sa atin? Amen? Kaya napakalaga po talaga ng aklat, which is gawa po ng tao, kasi marami sasabi, gawa lang ng tao yan eh. No? Gawa naman talaga ng tao eh. Sino ba gagawa nito? Diba? Pero, inspired by God.
Amen. So basahin po natin sa 2 Timothy verse 3:16 to 17. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our life. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Amen. So yan po, no. Ito po yung nagagamit sa pagtatama, sa mali nating gawain. Amen. Sa pagko-correct natin. Amen. Para tayo, God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So yan, no. Magagamit niya tayo. Amen. Kaya meron tayong Bible para ito ibasahin natin para maintindihan natin, maunawaan natin kung ano gusto po talaga yung pinaparating sa atin ni Lord. Amen. Pero mga kapatid, mahalaga po ang makarinig po tayo ng salita ng Panginoon. Mahalaga rin po yung nandito tayo, natili tayo sa simbahan. Kasi yun naman po sa una pa lang gusto na ni Lord. Sa simula pa lang, manatili na tayo sa Kanya, manahan tayo sa Kanyang presensya. Amen. Amen. Kaya si Lord, ginagamit niyang, ano po yung I am ako ang bunga. Ako ang puno ng ubas. Amen. So marami pa pong ginamit si Lord na paghahambing sa kanyang sarili. I am the light of the world. I am the bread of life. I am the door and the gate. I am the truth. I am the way, the truth, and the light. No one's come to Father except through me. Amen. So marami pong inaano sa atin si Lord sa pamamagitan po ng paghahambing niya. Pero hindi niya po tuwirang sinasabi na ako. Kasi magpapakumbaba po ang ating Panginoon. Gusto niya tayo lahat sa pamamagitan po ng ating Panginoon na tayo maintindihan natin kung ano nakalagay sa Bible. Amen. Kaya tayo nandito, gusto niya manatili tayo para maintindihan natin, para may paliwanag sa atin, kung ano ba nga po talagang gusto niya parating sa atin. Amen. Example na lang po yung Ethiopia, makikita po sa Acts 8:34, ano nga, Kuya Leo. Diba? So itong Ethiopia na to, meron siyang Biblia eh. Pero hindi niya maintindihan ano nga ba nakalagay dito. Binabasa lang niya pero hindi niya maintindihan. Kasi wala naman tayong magagawa sa sarili lang natin mga kapatid. Kailangan po talaga natin ating mga kapatid dito, mga pastor, amen, ang ating mga leader. Kasi kung tayo lang sa sarili natin, kaya sabihin natin, pwede naman ako magbasa sa bahay eh. Di ba? Sapat na yun eh. Pero wala eh. Ayan, basahin niyo po. The eunuch asked Philip, "Tell me, was the prophet talking about himself or someone else?" Amen. So dito, yung Ethiopia, nagtanong kay Philip, ano bang sinasabi dito sa libro na to? No, kasi nga hindi niya maintindihan, kahit basahin niya, hindi niya maintindihan. Kasi walang nagtuturo sa kanya eh. Ngayon, pinadala siya ng anghel doon. Kasi biglang iglap na lang, napunta siya sa lugar na yun eh. Doon siya pinadala ng Panginoon. Diba? Para siya nag-teleport, napunta siya kaagad doon. Kasi nga, si Lord, may gusto iparting sa kanya na may paliwanag yung salita. O, sabi, sino ba pinapaliwanag dito? Sino ba yung propeta rito? Sinasabi rito? Hindi niya maunawaan. Siya ba itong tinutukoy dito? Sabi niya. O, so pinaliwanag ni Philip. So si Philip, pinaliwanag niya kung sino talagang tinutukoy doon. Kaya tayo, hindi natin po pwede sabihin na kaya nating magbasa eh. Oo, kaya natin magbasa pero hindi natin kayang intindihin salitang pinaparating sa atin. Kasi wala talagang makakaunawa. Kasi maging pamilya ng Jesus Christ, hindi maunawaan. Ba't kailangan ko manatili sa simbahan? Ba't kailangan ko manatili ng 3 araw dito? Diba? Hindi maintindihan ng kanyang mga magulang. Pero ang gusto ni Jesus Christ na tayo, manatili tayo. Na manahan tayo sa kanyang presensya. Amen? So ano po bang yung bunga na hinahanap mo dapat sa atin na tayo? Kasi sabi, dapat po makita sa atin yung bunga. Ano ba itong mga bunga na to? Amen. So makikita po yan sa Galatians 5:22 hanggang 23. Mali, duktong naman kayong dalawa. Amen. Amen. But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Amen. So ito po yung fruit na hinahanap sa atin ni Lord na meron tayong pagbabago. Hindi yung kagaya ng 10 taon na tayo sa church, walang pagbabago. Amen. 5 taon na tayo. Amen. Kahit nga minsan, kahit ako, nagtuturo na ako, di ba? Wala pa rin tayong pagbabago eh. Di ba? Pero inaanap pa rin tayo ni Lord na lumapit lang tayo sa Kanya.
Ini-invite pa rin tayo ni Lord na manatili pa rin tayo sa Kanya. Kasi habang nanatili tayo, nababago pa rin tayo eh. Amen. Sino ba matagal dito? Amen. So marami na. Maraming matagal. Dexter. Amen. So yun, kayo na lang po mag-ano na. Amen. Praise God. So yun, di ba na maraming ang matagal sa atin pero hindi lahat, hindi po lahat ng tinawag ay kanyang pinili. No? Para makita niyo po, makita po natin sa Matthew 22 verse 14. Para maniwala kayo na hindi po na lahat nandito tinawag. Kasi yun lang po yung sabi ko nga sa kanina, dalawang branches, di ba? Merong tatanggalin, merong mananatili. Yung nanatili, ito po yung mga nakikita nakapamunga. Yung mga hindi nanatili, ito yung mga hindi nakikita nakapamunga. Kasi kay tagal-tagal na nasa sanga, nakakabit, walang nagagawa, walang nangyayari, walang pagbabago, walang nakikitang fruits. Amen? Then, basahin po natin. For many are called, but few are chosen. Praise God. Ito isang panawagan po ng ating Panginoon, no? Na marami po tinawag sa atin pero hindi po lahat ng tinawag kanyang pinili. Bakit? Kasi walang bunga eh. Walang bunga nakikita. Walang pagbabago. Walang bunga. Walang pagbabago. Amen? So dapat tayo bilang mga pinili, dapat makikita sa atin yung bunga. Amen? Kagaya ng turo sa atin ni Kuya Junjun nakaraan, dapat tayo bilang ilaw, nakikita sa atin ang ilaw. Nakikita sa atin ang liwanag. Hindi lang dapat nasa ilalim lang yun. Dapat tayo mismo makita tayo na dapat nasa tuktok ng bundok. No? Na makita yung ating kaliwanagan. Praise God. So, basahin po ulit natin yung John 15, 15 verse 2. Nabasa natin to kanina pero iulit lang po natin para malinaw po sa atin. Amen? Amen. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Amen. Amen. Sabi po rito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sanga. Amen. Kaya tayo, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat po dito tinawag. Kaya gagawin ni Lord, aalisin niya yung mga taong hindi na nagbubunga. Amen. Tapos yung mga nagbubunga, hayaan niyang manatili dito para hearing of the word of God sa Roma 10:17 na tayo lilinisin niya, unti-unti, tatanggalin niya lahat yan. Kasi hindi naman sinabing pag mapit tayo sa Panginoon, tanggal na lahat ng kasalanan natin eh. Hindi naman gano'n. May proseso yan na unti-untiin tayo ni Lord na tatanggalin niya sa atin. Amen? Hindi naman sa isang iklap, ay, nagbago na ako. Kaya pwede natin pagmalaki, isa na akong Kristiyano, mano na ako. Marami na akong nagagawang mabuti, marami na akong natutulungan. Hindi po ganoon ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano is katibayan na dapat nakikita sa ating sarili na tayo ay isang disipulo ng ating Panginoon. Amen. Amen? Sabi nga ni Kuya Pastor sa katulad niyo nakaraan sa Matthew 7 verse 21 hanggang 23. Sabi nga sa inyo, masakit po talaga ang salita ng Panginoon. Kaya ngayon, kung nasasaktan man tayo, ibig sabihin, tinatamaan tayo. Tinatamaan tayo kasi gusto ni Lord na maitama, na maitama tayo para maituwid tayo. Amen? Ganun po ang gusto ni Lord na iparating sa atin. Matthew 7:21 hanggang 23. Amen? Pakibasa ulit. Not Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name and cast out demons in your name and performed many miracles in your name. But I will reply, I will never knew you. Get away from me, you who break God's law. Excuse me. Amen. Amen. So, sakit po talaga ng salita ng Panginoon, no? Na kahit tagal-tagal na natin sa simbahan, tagal-tagal na natin Kristiyano, sabi ni Lord sa iyo, I didn't know you. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Bakit nga ba sinasabi nila na hindi ko kayo kilala? Kasi walang pagbabago.
Di ba? Namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Masarap kasi sa mundo eh. Amen? Masarap. Kahit ako, sarap man ako sa mundo eh. Amen? Pero inuunti-unti tayo ni Lord. Sabi nga sa inyo, unti-untiin tayo ni Lord. Nababaguhin tayo. Amen? Yung pagbabago naman kasi hindi talaga ito yung, ano, eh, yung isang click lang talaga. Ang gusto ni Lord na tayo, by hearing of the word of God, unti-unti niya tayong mababago. Kasi maano na sa isipan natin, ay, ganun pala yun. Ayaw pala ni Lord ng ganito ang ginagawa natin. Na mali pala yung mga ginagawa natin. So, ma-realize natin na tama pala yun na sa Biblia. Kaya ang Biblia is inspired by God. No, hindi lang gawa ng tao to. Kasi maraming mga magsasabi sa iyo, gawa lang ng tao yan, ba't mo sinusunod diyan? Hindi man natin kung sumunod ka, ba't ka nagbibigay ng ika-10 bahagi? Pwede ka nang magbigay kahit ng konti lang o kaya kahit hindi ka na magbigay. Kasi alam naman ni Lord na sa puso mo eh. Pero ba ano bang inaano ni Lord? 'Di ba sabi nga sa Matthew 6:33? Hanapin po natin yung kaharian ng Panginoon. Amen. Yung tinuro ni Kuya Leo, maraming tinuro si Kuya Leo. Kung nandito lang po kayo, napakasarap pakinggan ng salita ng Panginoon. No? Kung paano tayo babaguhin. Kaya gusto ni Lord, unahin natin siya sa ating buhay. Amen. So pakibasa ulit. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Amen. Sa paghahanap po ng kaharian ng Panginoon, meaning po ito yung pagsunod po natin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Ganun po yung paghahanap ng kaharian ng Panginoon. Hindi po na sinabing harapin natin yung kaharian ng Panginoon, yung paggawa lang natin ng mabuti. Pag sinabing paghanap natin ng kaharian ng Panginoon, is pagsunod. Kaya dapat, may sinabi si Lord na ibigay natin kasapong bahagi, ibigay natin kasi nasa ano niya yan eh, aklat niya eh. Nasa Bible yan eh. No? Mahirap magbigay pero yung pagbibigay, pag naibigay mo na yan ng isang beses, 2 beses, 3 beses, magiging magaang na sa iyo eh. Tapos para bang magtataka ka, ba't parang sobra pa rin yung pera ko, hindi kagaya dati nung hindi ako nagbibigay. Amen. Alam ko mga kapatid, naranasan po ng mga kapatid na natin dito. Marami na po nakaranas dito na pinagpala lalo ng Panginoon. Hindi man po literal o physical, maging sa spiritual po. Unang-una po sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, yung pamilya ko naayos ng Panginoon. But dati nagtataka ako nung unang-una ko rito, sabi ko, bakit mga kapatid ko rito pinagpapala? Nagkakaroon sila ng maraming increase, nagkakaroon ng sahod. So nagano ako, medyo siguro mga 3 months pa lang ako noon. Pero hindi ko masyadong inano yun eh. Sabi ko, siguro binigay na sa akin ni Lord, hindi ko lang nakikita. Yung pala, inaayos niya pala yung kanyang mga anak ko. Kasi yung mga anak ko hiwalay sa akin eh. Hindi pinapakausap sa akin ng nanay ko, ay ng asawa ko. Pero ginawa ng Panginoon, ngayon nakakausap ko na yung mga anak ko. Di ba, yun yung una palang inaayos ng Panginoon sa akin, hindi pala pera. Hindi pala yung physical o literal na inaano sa akin ng Panginoon, kundi yung pamilya ko muna inuna niya. So dapat tayo mga kapatid na bilang ano, wag nating hanapin kaagad kung ano yung may bibigay sa atin ng Panginoon. Ang hanapin natin kaagad yung ibibigay natin sa Panginoon na tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen? So balik mo sa John 15 verse 16. May last, ano pa dyan? May last word pa si Lord dyan eh. Amen. So, yan. Diba kanina po sabi, you didn't choose me. Tapos yung sumunod, I choose you. Next po, I appointed you to go and produce lasting fruits. So, ito, tapos na po tayo rito. So that the Father will give you whatever you ask for using my name. So ibibigay po ng ating Panginoon kung ano man hilingin natin sa Kanya sa pamagitan ni Jesus Christ. No, using my name eh. Sabi niya, kaya dapat tayo manatili po tayo sa Kanya para kung ano man po hilingin natin sa ating Ama, ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya sabi niya sa John 15 verse 10 to 11. 15 to 11. Ah, 9 pala, 9 hanggang 10. Makatapos na po tayo. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Amen. Sabi sa Tagalog, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nanatili kayo sa aking pag-ibig,
Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Amen? So, dyan po, no? Sabi po ni Lord na dapat manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. Amen? Kung paano nga si Jesus Christ natili sa pag-ibig ng kanyang ama. At siya po natili rin po sa atin. Amen? Kaya gusto ni Lord na tayo manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. Manahan po tayo sa presensya po ng ating Panginoon bilang mga alagad ng ating Panginoon. Kaya sabi rito sa biglang pagtatapos natin, ito po yung ating conclusion, no? Makikita po sa John 15 verse 17. Tapos na po tayo. Amen. Sige, ay basa. This is my command. Love each other. Amen. Tagalog, ito nga ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo. Kasi, ba't sinabi ni Lord na magmahalan kayo? Kasi yung pag-aaral natin dito sa John 15 hanggang 1 to 16, nakapaloob na po rito yung pagmamahal. Ibig sabihin, nakaisa na. Pinagbuod niya na. Amen? Kaya binigyan niya na lang, ilbis na ilang utos yung dapat nating sundin. Dati, marami, 800, ano yun kaya? 613 na utos. So, kung isa-isa inyo marami, pero 2 utos na lang po binigay sa atin ni Lord. Amen? Pinag-isa na lang niya. Makita po to sa Mark 12, verse 30 to 31. Mark 12, verse 30 to 31. Amen. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandments greater than this. Mark 12, 30 to 31. Amen. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Amen. So, dyan po nakapaloob na yan sa dalawang utos lang po ni Lord. Una po is, mahalin po natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Meaning, dapat siya po lagi una sa buhay natin. Amen. Pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung paano po natin minamahal yung sarili natin, di ba? Dapat ganun din mo mahalin yung kapwa mo eh. Kung binibigay mo lahat sa iyo ng pangangailangan mo, ibigay mo din sa kapwa mo yung pangangailangan nila. Kung ano yung mga pangangailangan nila. Amen? Praise God. So, last verse po, sa John 15 verse 12 hanggang 14, sorry. John 15, 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Fifteen, 12, 14. Diyan. Minsan talaga nangyaring ganyan kahit sa akin eh. Basta pag na-type ka na ng dire-diretso na. Amen. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. Amen. So sabi ko nga sa inyo kanina, bilang pananatili natin sa ating Panginoon, hindi na po niya tayo tatawaging alipin. Bagkus, ano nang tawag niya sa atin? Kaibigan na tayo. Amen. Kasi yung salitang alipin, kumbaga, hindi po, kasi yung alipin po parang sunod-sunuran ka eh. Di ba? Kaya dati yung mga Egyptian,
Di ba, nung bago iligtas ni Moises sa mamagitan natin Panginoon, ano nangyari? Alipin sila ng Egyptian. Di ba? So ngayon, ganun din sa atin na tayo nagiging alipin tayo, kumbaga, nagiging sunod-sunuran tayo. Kaya si Satan nandyan lagi sa atin para i-tempt tayo na maging sunod-sunuran tayo sa kanya. Dapat tayo, hindi tayo maging sunod-sunuran. Bagkus, maging anak na tayo ng Diyos. Amen. Amen? Last verse ko yan, John 1:12. Last na. John 1:12. And accepted him. He gave the right to become children of God. Amen. So hindi na tayo, hindi na anak, kapatid tawag sa atin. Kaibigan, kundi anak na tayo. Amen. Ang gagawin lang natin is accepted him and believe. Believe and accepted him. Yun lang po ang gagawin natin. Amen. So praise God. Tayo po yung manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa Lord sa iyong salita, Lord, na binigay sa amin, Lord. Lord, naway, Lord, ang amin na pag-aaral sa oras ito, Lord, na amin to, Lord, mairin mo, Lord, sa aming mga buhay, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na baguhin po, Lord, ang aming pag-uugali, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na mahanap po namin, Lord, ang inyong kaharian, Lord. So, magitan po, Lord, ng pagsunod po namin sa inyo, O God. Lord, kayo nga po, Lord, ang kumilos sa aming mga buhay, Lord. Kung ano po yung mga kasalanan po, Lord, na hindi po namin maibigay sa inyo, Lord. Tanggalin niyo na po ito, Lord. Gabayan niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming ginagawa. Kayo po, Lord, ang isang kumilos sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na makapamunga kami, Lord, gaya ng Lord ng ubas na maraming bunga, Lord, na merong tig-30 na po, at tig-100. Lord, kayo po, Lord, ang siyang gabay din po, Lord, sa aming mga pamilya, Lord. At ingatan niyo rin po, Lord, ang aming mga pamilya, Lord, na naiwan namin sa Pilipinas. Kaya po, Lord, ang siyang bahala na po sa kanila, Lord, na lahat, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Lord. Lord, ganun nga po, Lord. Dahil sa inyo, Lord, naalis po, Lord, ang aming mga kasalanan, Lord. Dahil sa pagkamatay niyo, Lord, tinubos niyo, Lord, ang aming mga kasalanan, Lord, sa oras na ito, Lord. Lord, maraming salamat po ulit, Lord. Na kayo po, Lord, ang maghari sa amin. Lord, yung mga kapatid namin, Lord, na nanghihina, nanglalamig. Tulungan niyo po sila, Lord. Nahawakan niyo, Lord, ang kalamang po sa isipan, Lord. Na may balik po sila rito, Lord. Kasama namin sila, Lord. Na muli makakain, makapag-aral, Lord, ng iyong salita, Lord. Lord, salamat, Lord, sa kapatawaran na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po ulit, Lord, na kayo po, Lord, ang umilos sa aming mga buhay. Lord, sa oras na aming paghiwalay, Lord, hanggang sa aming paglabas, Lord, kayo po, Lord, ang siyang mamuhay sa aming buhay. Na kayo po, Lord, ang lagi namin nasa isip. Muli, hanggang sa aming pagtulog at sa aming paggising, Lord, kayo po lagi namin ang inuuna. Maraming salamat po ulit, Lord. At Lord, sa aming mga kapatid, Lord, nasa Pilipinas, kay Kuya Pastor, si Ate Ann, at sa mga nasa Poland, Lord, kay Ate Joyce, kay Ate Angeline, kay Ate Karen, Lord, na kayo po, Lord, magabay, mag-ingat sa bawat isa po sa kanila, Lord. Lord, alam po namin, Lord, ang plano niyo po sa amin, Lord, kaya hindi po kami manghihina. Bagkus, Lord, ito yung panghahawakan namin, Lord. Pangalan niyo po, Lord, na alam po namin, Lord, na ibibigay niyo po, Lord, lahat ng aming ihilingin sa pamamagitan po, Lord, ng anak ng Jesus Christ. Maraming salamat po ulit, Lord. Lord, muli, Lord, malapit kami sa inyo, Lord. Na kami inyo, Lord, tingin, Lord, sa lahat ng aming panalangin, Lord, sa aming mga kapatid, Lord, at sa aming bansang Israel, Lord, na ngayon, Lord, nakakaranas po rin po, Lord, ng gera doon. Naingatan niyo po, Lord, ang bansang Israel na ito, Lord, na inyong pinili, Lord, na kayo po, Lord, ang siyang maggabay, mag-protection, lahat ng tao, Lord, ay pag-ingatan niyo po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa lahat. Tinataas namin, Lord, sa pangalan niyo po, Lord. In Jesus, pray. Amen and amen. Forever free, my Savior.
your rescued me. And failing love, so I reserve. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever be my Savior rescued me. And failing love, so I reserve. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. My Savior rescued me. My Savior rescued me. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Maupo na po tayo. Kuya. Padako po tayo ngayon sa tithes and offering. Amen. Praise the Lord. Nabless po ba ang lahat? Praise God. Sumahod na ba ang lahat? Praise the Lord. Kuya, pasuyo po sa Malakay 8-11. Malakay 8. Ay, Malakay 3. 8-11, sorry. 8-11, kuya. Amen. Basahin po natin. Should people cheat God, yet you have cheated me? But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Verse 10, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heavens and armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe. They, says the Lord of heavens and armies. Amen. So mga kapatid, dito po sa Malakay verse 3 na to, 8-10, meron po dito nga, meron din pong pangako ang Panginoon, meron din pong sinusubok din tayo ng Panginoon. Amen. Ninanakawan pa natin si Lord, sinasabi sa verse 8. Opo. Hindi po natin na ibibigay yung para sa Kanya. Hindi lang po sa tungkol sa pera, pati po yung oras natin, hindi natin na ibibigay para sa Kanya. Dapat sa araw-araw makapagbigay tayo ng oras sa Kanya. Amen? Sa verse 10, sinasabi dyan, na yung atin daw yung 10 bahagi, ibigay natin sa Kanya. At may pangako ang Panginoon, may blessing na babalik sa atin. Ano ba yung tithes, mga kapatid? Ito po yung 10th ng ating income. Amen? So, i-share ko lang po yung nangyari sa akin. Hindi ko na maalala kung ilang taon yun. Nung una napakahirap kasi syempre, kailangan natin ng magpadala sa Pilipinas. May mga kanya-kanya tayong expenses. Pero mga kapatid, nung una, pangalawa, pangatlo, parang napaka gaan. Amen. Nung una, mga kapatid, unang nagbigay ako ng 10% para kay Lord.
Bilnes niya agad ako nang hindi ko namamalayan. Amen. Yung asawa ko, so sa bahay lang siya. Sa bahay lang siya. Meron siya dong small business na ah, customized cake. Amen. So, yung unang buwan pa lang, yung blessing ni Lord, hindi ko alam, nagkaroon siya ng name registration sa DTI. Diba? Napakabilis kumilos ang Panginoon. Hindi natin alam, may mga blessings na dumarating sa atin. Mga kapatid, baka iniisip niyo na para sa atin lang. Baka yung hinihingi natin hindi dumarating. Kapatid, baka yung pamilya mo nabibless na, hindi mo pa alam. Amen? I-share ko pa yung aking mother-in-law. Magsi-6 years na ako dito sa abroad. Never siya nang hingi ng pera sa akin. Amen? Bakit? Binibless siya ni Lord. O baka isipin niyo, mayroon siyang business or what. Mga kapatid, biyuda na yan. Pero never siya nang hingi sa akin. Kasi alam mo mga kapatid, hindi lang ikaw yung i-bless. Pati yung buong pamilya mo. Yung mga magulang ko, hindi na nanghihingi ng padala. Yung kusang loob na lang ibibigay mo. Kapatid ko, ayun, binibless ni Lord. Sa dami ng nangyari, sa dami ng pagpapala, hindi mo mamalayan, ang bilis. Nakakuha kami ng mga sanglaan. Yung kapatid ko nakakuha din. Tapos hindi mo malayan yung amount. Pag binilang mo, sobrang laki pala. Saka pag dito sa trabaho, yun na yung position na promote, yun. Ang pagpapala talaga ng Panginoon, kikilos siya sa buhay natin. Amen? Kapatid, maliit man o malaki yung sinasahod natin, ibigay natin sa Panginoon. Babalik yan. Kung maliit man sinasahod natin, sabihin natin 2,000 real. Magkano lang yung 10% niyan? Amen? Kapatid, iisipin mo na ipapadala ko lang sa Pilipinas sa mapapakinabangan doon. Kapatid, kapag inuna mo si Lord, yung worries mo, sasagutin ni Lord. Para sa pamilya mo, hindi mo alam, binibigyan na doon. Binibigyan na ni Lord. Hindi mo na kailangan mag-worry. Unahin mo siya. Yung pagtatayad sa mga kapatid, ito yung magpapalapit sa atin sa Panginoon. It's act of obedience. Amen? Saka isa rin sa mga kapatid, yung pagbibigay sa Panginoon. Dito tayo matututo na magkaroon sa Kanya ng faith. Na siya magpo-provide ng lahat ng pangailangan natin. Pati yung mga source of income natin, malalaman natin na siya sa Kanya nang gagaling. Hindi sa ating sariling kakayanan. Kasi kung wala siya, wala tayo ngayon. Wala tayong trabaho. Lahat ng trabaho natin, lahat ng overtime natin, lahat ng kinikita natin galing sa Kanya. Amen? Isa pang magiging benepisyo natin. Magiging mapagbigay tayo. Amen? Praise the Lord. May pangako ang Panginoon sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen. Napakaganda pangako nito, panghawakan lang po natin. Praise God. At mga kapatid, karagdagan sa Matthew 6:21. Maaga pa naman, no? Praise God. Wherever your treasure is, there's the desires of your heart will also be. Amen. Pag inuno natin si Lord, ang puso natin na kay Lord. Pag inuno natin ang makamundo, pag inuno natin ang ating sarili, so ibig sabihin wala tayo kay Lord. Amen. Yun lang po. Pag-pray po natin ang ating mga handog sa Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, Father God, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, maraming salamat, oh God, sa oras na ito, Panginoon, at kami pinagpala niyo muli na makarinig, oh God, ng iyong salita, Panginoon Lord. Salamat po sa buhay ng aming kapatid si Kuya Charles na iyong ginamit, oh God, na sa araw na ito, oh God, ay na makarinig kami ng inyong salita, Panginoon. Lord, ang aming mga kapatid na narito, oh God, na nagbigay, oh God, ng oras, nagbigay, oh God, ng handog para sa inyo. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at pagpalain niyo rin po ang kanilang mga pamilya, ang aming mga pamilya, O God, sa Pilipinas. Pagpalain niyo po sila, O God. Lord, pagpalain niyo po ang aming kumpanyang pinagtatrabaho nun.
Gamitin niyo lamang po itong daluyan ng inyong pagpapala, O God. Gamitin niyo kami, O God, na bilang isang instrumento lamang, Panginoon, na daluyan na inyong pagpapala, Lord. Tunay pong napakabuti niyo sa amin, O God, Lord. Hallelujah. Lord, muli, Panginoon, kami papasalamat sa iyo at sa iyo lang po namin itataas ang mataas na papurit pagsamba. In the name of Jesus, we praise. Amen and amen. Give, and it will come back to you. Good measure, press down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shame together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give it to the Lord. When you give it to the Lord. When you give it to the Lord. Lord, pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang aming breaking of bread sa tanghaling ito. At amin pong patuloy pong inaalala, O God, ang inyong ginawa doon sa krus ng Calvary. In Jesus' name, amen. Sige po, distribute na po natin. Ito ang ginapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawan na bayubay. Yan ang dugo itiligis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Sige po sa akin mga kapatid po dyan sa via Zoom. Bago po tayo mag-intake ng ating tinapay at grape juice, hayaan niyo po muna pala na meron pong paalala po ito para po sa atin. Amen. Sabi po dito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Sige po, tayo po'y manalangin personal. Hallelujah. Sarap. Lord, salamat po sa inyong ginawa doon sa krus ng Calvary, Panginoon, na kung saan, O God, sa bawat latay na inyong tinanggap, Panginoon, lahat po na aming mga sakit, O God, inyong pinagaling, Panginoon. Sa bawat dugo na tumagas sa inyong buong katawan, Panginoon, kami po inyong nilinis mula po sa aming mga kasalanan. At kami po inyong pinalaya, O God, saan mo pong sumpa ng sakit at karamdaman, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy po namin inaalala
ang inyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Sige po, taas po natin ang tinapay. Praise the Lord. Ito pong sinasabi, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapreso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sige po. Taas po natin ng kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Oh, hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong ginawa para po sa amin, Panginoon. At hayaan niyo, Lord, na nawa sa inyong muling pagbabalik, Panginoon, ay masumpungan niyo nga po kami na patuloy pong lumalakad na mayroong kabanalan, Panginoon, sa inyong kalooban. Salamat po. In Jesus' name, amen. Nomer. Kuya Romel. Shalom po. Announcement po tayo. Ah, ay plus po. Inaanyahan po tayo lahat na dumalo sa mga Bible study po natin dito sa main. Every Sunday po, 8 p.m. onwards po. Tapos, kapatid, next. Intercessory prayer po, IP, every Tuesday po. 8 p.m. din po onwards. Tapos, next Friday, January 12, next service po natin, Word of God, si Kuya Norland po. Tithes and Offering, si Kuya Pistula, Dexter. Breaking of Bread po, si Kuya Mario. Tapos, si po si Kuya Leo. Baka may dagdag ka, Kuya. Amen. Na-bless ba lahat? So, welcome po natin yung ating kapatid. May bago po tayo rito. Po pangalan mo, te? Jesseline. Amen. Si Jesseline, Ate Jesseline po. Amen. So, isang lakas palakpakan po para sa kanya. Kasi tinawag po siya natin Panginoon. Dinalay siya rito para makasama natin siya rito. Amen. So, si Lord talaga may ginagamit sa atin. So, sino po tumawag sa inyo, te? Ate Lani. So, yung ginamit po si Ate Lani para maisama niya si Ate Jesseline dito. So, ganun ang paggamit po natin Panginoon. No? Tayo gagamitin niya tayo lahat para may mas madala pa tayong mga maraming Kristiyano po rito. Amen. So, tayo po yung manalangin. Tumayo po lahat. Lord, maraming salamat po ulit, Lord, sa oras na ito, Lord. Lord, salamat po ulit, Lord, sa yung salita, Lord, na binigay niyo sa amin. At salamat po ulit, Lord, sa bagong kaluluwa, Lord, na dinala niyo rito, Lord, sa Ate Jesseline, Lord. Nawa, Lord, hawakan niyo po, Lord, ang kanyang puso, Lord, ang kanyang isipan, Lord. At ingatan niyo po siya, Lord, sa lahat ng kanyang gagawin, Lord. Lord, nawa, Lord, makasama po namin siya, Lord, sa susunod na linggo. Na kayo po, Lord, ang siyang maggabay sa kanya, Lord. Ipaunawaan niyo po sa kanya, Lord, ang iyong salita. At sa kanyang buong pamilya, Lord, ay kayo po mag-ingat sa kanya, Lord. Tanggalin niyo po, Lord, lahat ng worries, Lord, sa kanyang puso, lahat ng kanyang mga alalahanin. Paano po yung mga pagsubok na kanyang dinadaanan ngayon, Lord, ay kayo po, Lord, ang siyang magtanggal nito sa kanya. Lord, maraming salamat ulit, Lord, na kami, Lord, na malapit at nanalangin sa inyo, Lord. Ang aming kapatid, Lord, na si Ate Rowena, Lord, na ngayon nakakaranas po, Lord, ng cancer, Lord. Na, Lord, naniniwala po kami, Lord, na ito yung na pong mawawala sa kanyang buhay, Lord. Sa pamamagitan na po, Lord, ang inyong pangalan, Lord, na ito'y matatanggal na po, Lord, sa kanya. Lord, lahat po, Lord, ng kanyang pangailangan, i-provide niyo po, Lord, lahat ng finance, kanyang babayaran sa ospital, ay kayo po, Lord, na mag-provide nito, Lord. Kung ano po yung pangangailangan pa po nila sa hospital, Lord. Ganun din po, Lord, na patatagin niyo pa po, Lord, ang kanyang panampalataya, Lord. Na ano man po yung dinadaanan niya ngayon, Lord, na kayo po, Lord, ang kumilos sa kanyang buhay. Ganun po, Lord, sa aming kapatid, Lord, na si Kuya Norland, Lord, na alam po namin, Lord, na matindi po kanyang pinagdadaanan ngayon, Lord, lalo na sa mga babayarin niya, Lord,
sa pangangailangan sa hospital, Lord. Alam po, Lord, namin, Lord, na ipuprovide niyo po ito sa kanya, Lord. Na, Lord, pinangahawakan po namin, Lord, ang iyong salita, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na ito, maibibigay niyo po sa kanya, Lord. Kasi po, Lord, wala pong imposible sa inyo, Lord. Lahat po ay posible, Lord. Kaya sa oras nito, Lord, ni-claim na po namin, Lord, ang kagalingan po, Lord, ng aming kapatid, Lord, na Soter Rowena, Lord. Sa pangalan niyo po, Lord, in Jesus' name. At ganun po, Lord, sa aming mga kapatid, Lord, na nakakaramdam din po, Lord, ng pagsubok, problema, suliranin sa aming mga buhay, O God. Lord, tanggalin niyo po ito, Lord, sa kanilang mga worry, Lord. Dahil sa pamagitan, Lord, ng iyong salita, Lord, ito yung aming pinangahawakan na po, Lord. Natunay nga po, Lord, ano man po bagyo o alon na aming pinagdadaanan, Lord, ay ito yung aming mapagtatagumpayan. Lord, ganun din po, Lord, sa mga wala pa po rito, Lord, na sa susunod na Friday, Lord, ay makasama na po namin sila, Lord, na makag-aral ulit ng salita, Lord, upang makakain muli, Lord, ng salita, Lord. Tunay nga po, Lord, sa oras na ito, Lord, wala kaming ibang tinataas, Lord, kundi kayo lamang po. Maraming salamat po ulit, Lord. At sa aming mga Pastor, Lord, kay Pastor Kenneth at kay Ate Ann, Lord. Kaya po mag-ingat sa kanila, Lord. Sa Pilipinas, Lord. At ganun din po sa pagbalik nila, Lord, sa Manila at sa pagbalik po nila rito sa Saudi Arabia, Lord. At sa aming kapatid, Lord, na si Kuya Mart, Lord, ay kayo po siyang kumilos sa kanya, Lord. Sa kanya muling mga pagbabalik dito sa sunod na linggo, Lord. Ay ingatan niyo po siya, Lord, at ingatan niyo po, Lord, ang aeroplano sa sakyan niya, Lord. At maging kasama niya, Lord, sa aeroplano, Lord, ay kayo po mag-ingat sa bawat po sa kanila, Lord. Maraming salamat po ulit, Lord. At sa aming mga kapatid, Lord, na magbabakasyon po, Lord, itong January, Lord, ay kayo po, Lord, ang siyang kumilos sa kanila, Lord. Lord, kung ano po yung naranasan nilang init dito sa Saudi Arabia, Lord, ay ganun din po, Lord, ang maranasan nila, Lord, sa Pilipinas, Lord. Na kayo po, Lord, ang kumilos sa kanilang mabuhay, Lord. Ingatan niyo po sila, Lord, hanggang sa pag-uwi nila, Lord, sa Pilipinas at ganun po sa kanilang mga pamilya. Lord, sa oras din po, Lord, gabayan niyo po, Lord, ang aming mga trabaho. Lord, i-bless niyo po ang aming mga trabaho, Lord. At ang aming mga pong pamilya, Lord, na sa Pilipinas. Maraming salamat po ulit, Lord. Sa pangalan niyo po, Lord, in Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Muli po natin awitan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit at papuri, sumasayaw at sumakanta. Oh, kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama, umaawit at papuri, sumasamba. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at iwagayway, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, sama-samang isisigaw, Diyos ay buhay. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day, Robin! Thank you, Lord! Sa Zoom, Happy Lord's Day! Happy Lord's Day! Ate Josel, Ate Weng! Shout out, Rote Romilin, yeah, shout out po. Kuya Alvin, yes. God bless po, God bless. God bless, Kuya. God bless all.